Bantay mo, anak. Bantay mo di ate. Lingkod lang, lingkod lang. Lingkod lang. Lingkod lang. Lingkod lang. Lingkod. Lingkod lang. Lingkod lang. Lingkod lang, lingkod lang. Lingkod lang. Dali, dali. No, baba. Down. Down. Sir, yung sakit. Down lang. Down lang, everyone. Down. Kisame. Let's pray everyone. Pray everyone. Let's pray everyone. Our Father, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Labas na! Baba lang po muna, baba. Back cover po. Muna baba. Back cover na lang. Ang adults as adults, siling lang tang let's be the first one to do, not to be panic. Lingkod lang, lingkod. Labas lang kita. Our Father, who art in heaven. Labas kita. With your name, your kingdom come. Open the gates. Lords, please open the gates. Let's pray everyone. Pray everyone. Let's pray everyone. Our Father, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Labas lang! Baba lang po muna, baba. Back cover po. Muna baba. Back cover na lang. Ang adults as adults, siling lang tang let's be the first one to do, not to be panic. Lingkod lang, lingkod. Labas lang kita. Our Father, who art in heaven. Labas kita. With your name, your kingdom come. Advisor, dapat sila. Wala na coke ba kay Amis sa Mayo. Ayun. Grade 1, please, at the cover and hold. Everyone, be at your evacuation area. Pangikitaganan, kalma lang, ayaw lang tamag-swan. At lang sa evacuation area, everyone. Ayaw nagdagan, kuya. Dagan, ayaw nagpan. Be at the evacuation area. Kalma lang. Guards, open the gate.
evacuation area. Pangigitaganan, kalma lang, ayaw lang tamagsuan. At lang sa evacuation area, everyone. Ayaw nagdagan, kuya. Dagan. Dagan, ayaw nagpan. Be at the evacuation area, kalma lang. Guards, open the gate. Guards, please open the gate sa ano. Dito muna. Sige na. Walang bata na nasa taas. Bismillah, bismillah. Bismillah, bismillah. Please stay safe, everyone. Hello, may tao kayo? May tao? Hello. Hello, may tao dito. Hello, may tao kayo? May tao? Hello. Hello, may tao dito. Hello, may tao kayo? May tao? Hello. Bantay mo, anak. Bantay mo, di ate. Lingkod lang, lingkod lang. Lingkod lang. Lingkod lang. Lingkod lang. Lingkod. Lingkod lang. Lingkod lang. Lingkod lang, lingkod lang. Lingkod lang. Dali, dali. No, baba. Down. Down. Sir, yung sakit. Down lang. Down lang, everyone. Down.
Sesame. Let's pray everyone. Pray everyone. Let's pray everyone. Our Father, in the name of the Father, the Son, and of the Spirit. Labas na! Baba po muna, baba. Duck cover and hold. Muna, baba. Duck cover and hold. Ang adults as adults, siling lang tang man. Let's be the first one to do, not to be panic. Lingkod lang, lingkod. Labas dyan, kita! Our Father, who art in heaven, labas kita! Your name, your kingdom come. Open the gates. Lord, please open the gates. Let's pray everyone. Pray everyone. Let's pray everyone. Our Father, in the name of the Father, the Son, and of the Spirit. Labas na! Baba po muna, baba. Duck cover and hold. Muna, baba. Duck cover and hold. Ang adults as adults, siling lang tang man. Let's be the first one to do, not to be panic. Lingkod lang, lingkod. Labas dyan, kita! Our Father, who art in heaven, labas kita! Your name, your kingdom come. Advisor, dapat sila. Kuha na lang coke ba kay kami sa Mayo. Ayun. Grade 1, please, at the cover and hold. Everyone, be at your evacuation area. Pakikitaganan, kalma lang, ayaw lang tamagsuan. At lang sa evacuation area, everyone. Ayaw nagdagan, kuya. Dagang, ayaw nagpan. Be at the evacuation area. Kalma lang. Guards, open the gate. Guards, please open the gate sa ano. Grade 1, please, at the cover and hold. Everyone, be at your evacuation area. Pakikitaganan, kalma lang, ayaw lang tamagsuan. At lang sa evacuation area, everyone. Ayaw nagdagan, kuya. Dagang, ayaw nagpan. Be at the evacuation area, kalma lang. Guards, open the gate. Guards, please open the gate sa ano. Dito muna. Sige na. Walang bata na nasa taas. Bismillah, bismillah. Bismillah, bismillah.
Magandang hapon mga kapuso. Ako po si Pia Arcangel at ito ang special coverage ng GMA News kaugnay ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao kanina umaga. Ayon po sa PHIVOX, naitala ang epicenter ng lindol mahigit 30 kilometro sa timog kanluran ng Maasim, Sarangani. Naramdaman ang lakas ng lindol sa maraming lugar sa Mindanao, kabilang ang General Santos City, Sultan Kudarat, Cotabato at Davao Region. May mga naitala ring malalakas na aftershocks at sa itinaas na tsunami warning, inabisuhan ng PHIVOX na agad lumikas sa matataas na lugar ang mga nasa coastal area sa Sarangani, Davao Occidental, Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Sultan Kudarat at South Cotabato. Nag-abiso na rin ang Civil Aviation Authority of the Philippines na suspendido muna ang airport operations sa General Santos Airport. Tatlo ang naitalang patay sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon po yan sa Police Regional Office 12. 4 ang sugatan at inaalam pa kung saan-saan po ito. Ayon sa PDR-RMO sa South Cotabato, na bahagi po ng Region 12. 2 ang nasawi sa bayan ng Tupi. At kinumpirma po yan ni PDR-RMO Chief Rolly Doan Aquino. Ayon sa report, isang babae ang namatay sa barangay Cablon matapos tamaan ng mga bumagsak na debris. Isa naman ang naiulat na nasawi sa barangay Poblasyon. Kumikilos na po ang pamahalaan para tulungan ang mga nilindol sa Mindanao ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Inatasan na niyang umaksyon ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, kabilang ang Office of Civil Defense, NDRRMC at DSWD. Nakatabay na ang DPWH para suriin ang mga infrastruktura roon at suspendido ang klase sa mga lugar sa Mindanao na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol. Makikipag-unahin daw ang DepEd sa mga lokal na pamahalaan, kaugnay po niyan. At sabi po ni Pangulong Marcos, we will not leave Mindanao behind. Nasa General Santos City naman si Efren Mamak ng GMA Regional TV. Kamustahin natin ang sitwasyon doon. Efren, anong sitwasyon dyan sa kung nasaan ka? Basta Pia, nandito ko ngayon sa isang supermarket dito sa General Santos City, particularly dito sa Barangay Kalumpang, kung saan meron pong isang dalawang palapag na supermarket ang gumuho matapos yumanig ang 7.8 magnitude na lindol kanina. At kung titingnan natin o i-assess natin ang mismong istruktura, masasabi natin na talagang kung sino man yung nasa loob ay talagang mag-trap at peligrong masugatan o kaya mamatay. At kasi siya nakausap natin na isang opisyal sa barangay, meron daw pong isang babae na supervisor ang na-trap sa loob. At una itong na-rescue kanina at sinasabi nga namatay nga ito. At ngayong hapon, kasalukuyan pong nagsasagawa ng search and rescue operation ang mga kawani ng Bureau of Fire, PCG, CDRRMO at iba pang otoridad para ma-rescue ang dalawa pa umanong mga lalaki ang natrap sa mismong gusali. At kung mapapansin natin ngayon, otoridad para isagawa ang nasabing operasyon. At base sa ating nakalap na informasyon mula sa isinagawang press conference ng CDRRMO dito sa General Santos City, nasa Gensan alone at as of 2:07 ngayong hapon, meron na po tayong 8 kumpirmadong patay. 134 ang sugatan at 3 ang missing. Dito pa yan sa mismong City of General. Hindi pa ito kabilang ang datos mula sa ibang probinsya dito sa Region 12, Pia. Alright. Efren, unahin ko muna yung sitwasyon. Yung dyan sa supermarket, kung saan ka naroroon, sabi mo nga nagsasagawa pa sila ng search and rescue operations para sa ilan pang individual. Nung nangyari ba yung lindol kaninang 7:30 o pasado alas 7:30 ng umaga, bukas na ba yung grocery? Kasi may ibang grocery, maaga silang nagbubukas eh. Yes, Pia, at kasi sa mga nakausap natin, meron daw 4 na kato ang naunang pumasok dito para magbubukas ng kanilang tindahan. Unfortunately, meron isa ang nakaalis
At siya mismo ang nagsabi sa ibang tao sa labas na meron pang 3 ang naiwan. Kaya yun, nang gumuho, imbis na agad na rescue at nakalabas. At sa mga obserbasyon din ng mga tao sa labas, nagtitingnan sila mga boses na tumisigaw, may babae, may lalaki, gano'n. Kaya nang mangyari ang insidente, agad naman silang nag-inform sa ating otoridad para sa rescue operation. At ngayon nga ay talagang medyo pahirapan ang rescue operation dahil una, isa sa alang din ang integridad ng nasabing building dahil delikado din para sa ating mga rescuers. So talagang isang masusing inspection, engineering ang gagawin para hindi din masaktan o masugatan o baka posibleng mamatay ang mga rescuer dito ngayon, Pia. Sabi mo, Efren, kanina, pinangungunahan ng Bureau of Fire Protection o ng BFP yung search and rescue operations dyan sa supermarket pa lang na yan. Pero meron pa bang ibang mga lugar dyan sa General Santos City kung kailan o kung saan kailangan magsagawa ng iba pang mga search and rescue operations? Yes, no, alam mo, Pia, may ngayong hapon pa lang ay mayroon din tayong isang location na kung saan meron pa daw mga kailangan i-rescue dahil meron daw pong mga gusali pa na kailangan ng agarang search and retrieval operation. At itong mga kawani ng Bureau of Fire, alam natin ay nakadeploy din sa iba't ibang area. Kasi doon banda sa isang plaza sa General Santos City, meron din pong isang yun, ina-assess natin kung meron pa bang mga additional na mga casualties ang pwedeng ma-recover ngayong hapon, Pia. Alright. Efren, pwede mo ba ikwento sa amin, ikaw, nasaan ka ba kanina? Pasado 7:30 ng umaga nang mangyari itong lindol dahil malakas ito, di ba? 7.8 magnitude sa Sarangani pero isa ang General Santos City sa pinakamalakas na tinamaan rin ng lindol. Yes, mo alam mo, Pia, kaninang umaga nandun tayo sa Cotabato City. Meron pong ongoing opening of classes. At naudlot ito dahil kasabay din ng 7.8 magnitude na lindol dito sa General Santos City. Nakaranas din ng intensity 5 ang Cotabato City. Kaya yung 9 a.m. na opening of classes na dinaluhan ni Secretary Sonny hanggang naudlot. Kaya ang ginawa, nagkaroon ng class suspension. At alam mo, Pia, na naranasan ko talaga yung impact ng intensity 5 dahil ako mismo, mag-deliver sana ako ng balita. Kaya nahihirapan akong tumayo at nahilo. At nang makita ko yung mag-aaral sa bawat room, nagsisigawan silang lahat. Pero buti na lang, alam Pia, kasi itong mga teacher natin ay panay sa duck, cover, and hold. So kahit ako mismo pinasabihan, dahil nakatayo ako nagbibideo, sabi niya, sir, please do duck, cover, and hold. So yun po ang ginawa ko. And Pia, alam mo, parang umabot ata ng halos 1 minuto yung lindol. At buti na lang ay wala pong nangyaring pagkulap o pagguho ng mga building doon. Although merong mga aftershock pero parang hindi siya masyadong malakas. Yun po yung experience ko doon kanina sa Cotabato City. O nga, nakita namin actually, Efren, yung video no, ng mga estudyante. At talagang sumusunod sila dun sa duck, cover, and hold. At yung mga guro, kalmado rin sila. No? So malaking bagay rin yun. Nakatulong din yun, Efren. Tama po yan, Pia. Oo. So Efren, kung kanina nasa Cotabato ka ngayon, nasa Jensan ka, bumiyahe ka mula Cotabato hanggang Jensan, tama ba? Ang pagkakaintindi ko. Tama po, Pia. At Okay, so 4 hours po yung travel time natin. And of course, nabantayan natin kung ano yung mga nangyayari along the way. And alam mo, Pia, nung doon kami sa Tupi, municipality of the Tupi and even areas in Maguindanao, alam mo, gusto namin kumain. Pero hindi kami nakakain hanggang ngayon dahil serado silang lahat. Bakit? Kasi nagkaroon ng rapid damage assessment lahat ng mga building doon. So hindi mo na pinapaalak yung customer. Baka, baka hindi pa okay yung integridad ng mga building, baka makapinsala pa ng ating mga kababayan. And along the way, may nakikita tayo mga daan, especially doon sa nagkaroon dahil sa nangyaring lindol. So meron namang agarang response ang ating mga OCD. Nagkaroon ng clearing operation. Tinakpan nila ng mga buhangin yung daan para makadaan naman yung mga sasakyan. So hindi naman naantala. Going dito sa General Santos City, Pia. Alright. So ibig sabihin, Efren, yung biyahe nyo mula Cotabato hanggang Jensan, accessible lahat ng daan. Wala namang mga barangay na napaulat na hindi marating o hindi mapuntahan ng mga search and rescue operations or na ating mga LGU.
Yes, Pia, masasabi ko nga maayos ang daanan kanina dahil wala po tayong nararanasan na mahabang trapiko at smooth lang po yung daloy ng trapiko kanina. Pia. Alright, Efren, makikibalita ulit kami sa iyo mamaya ha. Mag-iingat kayo dyan. Maraming salamat. Efren Mamak ng GMA Regional TV nag-uulat mula sa General Santos City. At makibalita po tayo ngayon sa sitwasyon sa Davao del Sur. Mula sa Matanao, nakatutok live si Argel Relator ng GMA Regional TV. Argel, kamusta dyan? Yes, Pia, nandito nga tayo ngayon sa Matanao, Davao del Sur at makikita nyo sa likuran ko, ito po yung Matanao National High School, isa po sa kanilang mga abandonadong building na pinadapa matapos ngang yumanig ang malakas na lindol kaninang umaga. Nasa kalagitnaan ng flag raising ceremony ang mga mag-aaral at guro ng Matanao National High School nang maramdaman ang malakas na pagyanig. Nakaramdam sila ng takot lalo pa nang biglang may bumigay sa likurang bahagi. Pinadapa na pala ng lindol ang two-story school building. Ayon sa pamunuan ng eskwelahan, abandonado na ang two-story school building at hindi na ginagamit pa simula noong 2019 na sunod-sunod na lindol. Nakaschedule na nga itong i-demolish hanggang sa naabutan na lang ng lindol. Kaya't matagal na itong nilagay sa restricted area. Ligtas naman ang lahat ng mga school personnel at mga mag-aaral. Agad silang pinauwi. Suspendido naman ang klase sa buong rehiyon. Pia, ayon sa Office of Civil Defense ay hindi pa sila makapagbibigay ng kabuuang danyos sa pagyanig kaninang umaga dahil nga sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang damage assessment and needs analysis at nagsasagawa pa ng consolidation mula sa iba't ibang LGUs sa Davao Region. Pia. So, Argel, may balita na ba or nagsabi na ba ang mga otoridad kung hanggang kailan mananatili yung suspensyon ng klase or kung gaano katagal itong magiging assessment nila? Structural damage for assessment? Pia, Pia. Opo. As of now, ay until further notice pa ang binibigay na impormasyon sa atin ng school management, lalo na dito sa Matanao National High School. At ngayong hapon nga magsasagawa ng coordination meeting itong mga kasapi ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Council. At nakikita natin ngayon ay dumating na ang alkalde ng Matanao na si Mayor Eric. No? At saka in few moments from now, ay magsasagawa sila ng coordination meeting upang malaman yung lawak ng pinsala na naging sa so far as for the information na galing sa OCD, wala pa namang mga lugar na iniutos na lumikas yung mga residente. Sa ngayon ay patuloy pa ang kanilang sinasagawang damage assessment, more or less. Itong yung mga structural integrity ng mga high-rise buildings. Ito yung mga buildings na mga nasira na noong mga nakaraang mga lindol at binalikan ngayon ng ating mga authorities upang magsagawa ng tagging kung meron ba nakita ng mga bitak o nadagdagan ba itong mga structural damages. Pero insofar sa ngayon ay nananatili sa kanilang mga bahay itong mga residente, lalo na yung mga estudyante yung pinalikas o pinauwi muna kanina. So sa ngayon ay nasa kanilang mga bahay, pero abiso pa rin ng mga otoridad maging mapagmatsyag dahil inaasahan talaga yung mga malalakas na aftershocks after noong nangyari na lindol kaninang umaga. Pia. Alright, Argel, mag-ingat kayo at maraming salamat sa iyo, Argel Relator ng GMA Regional TV. Hingi po tayo ng update sa magnitude 7.8 na lindol pa rin na tumama sa Mindanao mula kay Office of Civil Defense spokesperson Junie Castillo. Sir Junie, magandang hapon. Si Pia Arcangel po ito. Kung meron pa nakita ng mga bitak o nadagdagan pa itong mga structural damages. Pero insofar sa ngayon ay Sir Junie, kanina nagkaroon po tayo ng ulat mula sa General Santos City na 8 ang kumpirmadong patay. Meron po ba kayong update para sa amin, Sir Junie, bilang ng mga namatay at sugatan at yung mga pinaghahanap pa po? Aftershocks after noong nangyari na lindol kaninang umaga. Sa ngayon, Pia. Alright, Argel, mag-ingat kayo at maraming salamat sa iyo, Argel Relator ng GMA Regional. Again, for validation of the management of the Hingi dead po and tayo ng missing. update sa magnitude 7.8 na lindol pa rin na tumama. Sir Junie? Magandang hapon, si Pia. Alright, Sir Junie, pasensya na po, nagkaroon po ng konting problema lamang po no, sa ating linya ng komunikasyon. Hingi lang po sana kami ng update kung meron na po tayong update sa bilang ng mga namatay at nasugatan sa lindol. Alright, susubukan po natin ayusin ang ating linya ng komunikasyon kay Sir Junie Castillo ng Office of Civil Defense. Samantala mga kapuso, inanunsyo po ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang pansamantalang pagsuspende ng operasyon sa General Santos Airport. Kasunod po yan ng magnitude 7.8 na lindol at
tsunami warning ng PHIVOLCS. Ayon po sa kanilang advisory, sinusuri na ang lahat ng air navigation facilities, mga kagamitan at operational capabilities ng paliparan. Epektibo rin daw ang notice to airmen hanggang alas 3 ngayong hapon. Pinapayuhan naman ang mga pasahero na makipag-ugnayan sa mga airline para sa mga update kaugnay ng kanilang mga flight. Sinuspindi naman ng Coast Guard District Southern Mindanao ang lahat ng watercraft operations sa Davao Occidental. Bilang precautionary measure po ito sa nangyaring lindol sa Sarangani. Sakop ng suspensyon ang lahat ng fishing boat, passenger vessel at commercial watercraft. Inatasan na mga opisyal sa pantalan na ipatupad ang direktiba. Kausapin po natin ngayon si Rombel Catolico ng General Santos City Disaster Risk Reduction and Management Office. Magandang hapon po, si PR Arcangel po ito. Karing lindol kanina po. Oho. At sa ngayon po ba, yung search and rescue operations, kinakailangan po ba ng dagdag na tulong mula po ba sa mga kalapit na lugar o sapat pa rin po ba yung bilang ng personnel na nagsasagawa ng search and rescue operations? Of course, nagtulong-tulong na po ang mga personahe natin dito sa Jansan at sa aking tingin, hindi naman po kailangan ng augmentation po. Alright. So, sir, importante kasi malaman din kung meron mga lugar na dapat bang likasin sa ngayon. As to structural damage, ito ang naiulat. Meron pong 5 malls, and then 7 hospitals, 4 na hotels, 5 schools, 3 restaurants or food chains, 2 bank, 2 pharmacies, at saka ang ating Jansan Airport po. Hindi ko lang masasabi kung partly ang as to structural damage because as I've said kanina, ongoing po ang assessment ng ating City Engineering Office and then ang ating Office of the Building Official. Residential buildings po ba? May mga kailangan suriin sa mga residential building? As to residential buildings, wala pa namang so far mga naiulat po. Okay, so hindi po kinakailangan ng mga evacuation center? Wala naman pong mga naitalagang evacuation center? Although merong ready evacuation center ang Jansan, pero as to this time, wala yung mga natutunan natin sa ating mga earthquake drill. Alright. At syempre, Sir Rombel, sa mga ganitong panahon, importante rin po, nakita po natin yung mga estudyante, nasa kalagitnaan po sila ng kanilang flag raising ceremony nang mangyari po yung lindol nang tumama. Pwede po bang magsagawa o mag-offer ng halimbawa mga stress debriefing ang LGU sa pakipagtulungan ng DepEd para sa kanila? Of course, ini-meeting po yan ng ating Butibing Mayor, ang ating City Social Welfare and Development Office in coordination with our Department of Education here in Jansan po. Of course, that is on our plan. Alright, Sir Rombel Catolico ng General Santos City Public Information Office. Maraming salamat po, mag-ingat po kayo. Thank you very much, Pia. At ngayon po, balikan natin si Office of Civil Defense Spokesperson Junie Castillo. Sir Junie, magandang hapon po. Magandang hapon, Pia. Magandang hapon sa ating mga tagapanood. Sir Junie, meron po ba tayong update sa mga bilang ng namatay at nasugatan sa lindol? Sa ngayon, Pia, ang nai-report na sa atin na mga casualties, ito nga po yung 15 na hindi po nakaligtas dito sa lindol. This is again for verification and validation ng management of the dead and missing. Ito pong 12 nito ay nanggagaling po sa Region 12, Susok Sargent, at 3 naman po ay galing sa Davao Region. Meron naman pong initial report na 134 na injured at 7 pa po na nawawala. Pero meron ho rin ba tayong numero kung ilan po yung kabuang bilang ng mga residenteng apektado? Sa ngayon, Pia, meron tayong initial na report. Again, this is initial report, no, dahil ang mga tauhan natin ay nandun pa on the ground. Merong 700 families that are initially reported na apektado. Ito naman ay nanggagaling din dun sa mga rehiyon ng Sok Sargent at saka ng Davao Region. Pero doon sa ulat ng DepEd na isinumiti sa atin,
meron pong 3.2 million na affected learners or mga mag-aaral. Kabilang ito po no, yung 6,224 na public schools dahil nga po unang araw ngayon ng pasukan. Sir, masasabi po ba natin sa ngayon kung ano yung hardest hit area na maituturing? Sa ngayon, Pia, ang tinitingnan natin ay itong Region 12 sa SOC Sargent. Kung babasehan natin no, yung mga initial na reports na natanggap natin, no, including ito nga pong 12 for verification and validation na mga hindi nakaligtas. And then yung ating din pong mga central office na mga departments, no, response agencies, ay papunta na rin po ngayon sa Gensan, so dadaan lang ng Davao and then papunta rin po ng General Santos City. Sir Juni, alam po natin kung gaano kahirap ang rescue operations kapag may mga gumuhong gusali. Kanina, nabanggit po na aming kasamahan na si Efren Mamak sa GMA Regional TV na may mga nagsasagawa na po no, from the Bureau of Fire Protection at ibang ahensya ng search and rescue operations. Pero syempre, kailangan rin po ng heavy equipment, lalo na dun sa mga malalaking gusali, sa mga malalaking establishmento. Paano ho kino-coordinate ng OCD ang ganitong mga klaseng search and rescue operations? Pagdating naman sa coordination sa mga search and rescue and retrieval teams natin, Pia, no? Again, sabi mo nga po, no? This is led by the Bureau of Fire Protection. Pero kausap na rin kasi natin, no? Kasama din doon ng Office of Civil Defense Administrator natin, mga kinatawan ng DPWH. Pumunta na rin, bumaba doon. And then ganun din yung sa Armed Forces of the Philippines ay nakahanda na rin po na pumunta doon, yung 525th Engineering Brigade. And then ganun din po no, yung mga karatig na mga DRRM offices no, and mga response agencies from the regional office para nga po dito sa deployment nitong ating mga equipment, manpower at saka iba pa pong resources. Ang sabi po ni Pangulong Bongbong Marcos, we will leave no one in Mindanao behind. So ano po ang mga direktiba po sa Office of Civil Defense patungkol po dito? Nung nangyari nga po kaninang umaga, no, itong lindol, agad po na ang direktiba sa atin ng Pangulo ay pangalagaan siyempre no, yung kapakanan at saka yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Kaya tuloy-tuloy po yung coordination namin at saka in fact sa amin si Yusek Harold at doon kasama ng ibang mga ahensya no, they were flown through the Armed Forces of the Philippines no, ng Air Force and then papunta din po dun sa iba't ibang rehiyon po no, dahil lang utos nga po ng Pangulo ay dapat po alagaan at pangalagaan po no, yung ng ating mga kababayan apektado nitong lindol. Sa ngayon po ba may initial cost of damage na po tayo, sir? Yung datos na yan, Pia, no, wala pa. Bagamat ang ating mga DRRM offices, no, local, regional, and then even the national, no, is conducting ito nga pong rapid damage and needs assessment. So we'll give that data po as soon as we have. Alright. Sir Juni, panghuli na lamang po, meron po ba kayong mensahe sa mga apektadong residente kasunod nitong magnitude 7.8 na lindol? Pia, no, sa ating mga kababayan, no, lalo na dito sa Mindanao na apektado nitong lindol. Unang-una po, no, kung ako ay lumabas doon sa inyong mga kabahayan dahil nga dito sa mga nangyayari pa rin aftershocks, siguraduhin po doon sa mga gusali hanggat wala pong sinasabi kung safety officer man yan, engineers o mga kung sino mga kawani, hanggat walang sinasabi it nang bumalik doon sa mga gusali ay huwag po munang babalik. And then ganun din po maging alerto doon sa mga aftershocks dahil nangyayari pa rin po ito no, sa katunayan. Meron na pong recorded na 183 aftershocks ngayong hapon. Ano? Kaya maging alerto pa rin po no? Ang mga response agencies naman po at nandun na para alamin po yung pangangailangan at para matugunan po ito. Sir Juni, para lang malinaw, pwede ba nating sabihin kung kanino manggagaling or kanino dapat manggaling ang abiso na pwedeng muling bumalik sa loob ng isang establishmento o isang gusali? Ito pong abiso na ito, Pia, no, ay nanggagaling ito kung mga gusali man ito, kung merong mga engineers na nandun, kung merong mga galing sa lokal na pamahalaan, o kung merong mga kawani no, na that is capable to do that, no, doon po manggagaling ang abiso. Ganun din po doon sa mga, hindi lang po sa mga gusali, pati doon sa mga
kung ito man po ay mga tulay or mga critical infrastructures, dapat po ay meron po muna magsabi ng mga engineers coming from the local, coming from the DFP or yung doon po sa mga safety officers ng iba't ibang ahensya para po maging safe po muna, no, na wag muna agad babalik sa loob ng gusali. Alright, makikibalita ulit kami sa inyo, Sir Juni, kapag meron na po tayong mga bagong impormasyon at datos. Maraming salamat po sa inyo, OCD spokesperson Juni Castillo. Maraming salamat po. At ngayon po, makakausap naman natin si John Larry Deximo, Senior Science Research Specialist ng FIVOX. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon din po sa ating mga tagapakinig. Sir John Larry, pwede niyo bang maipaliwanag sa amin kung gaano nga ba kalakas ang isang magnitude 7.8 na lindol? Ang magnitude 7.8 na lindol po, ang classification po natin dito, it's a major earthquake po, no? Pag sinabi po nating naging epicenter? Inaasahan po natin yung aftershock sa may Sarangani, no? Marami pong maaari pong maramdaman yan ng mga malalapit na probinsya kagaya ng Sarangani, Sultan Kudarat, sa may Davao City, Alright. sa may Cotabato, yan po, no? Okay. Alright, sir. Maraming salamat po. Si Sir John Larry Deximo, ang Senior Science Research Specialist ng FIVOX. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon din po. At ngayon po nasa linya ng telepono si DPWH Secretary Vince Dizon. Secretary Dizon, good afternoon. Si PR Arcangel po ito. Good afternoon, Tia. Yes, good afternoon. Secretary, kayo po ba? Nasaan po kayo ngayon, Secretary? Nasa Davao po ako at papunta na po akong Jensen in a few minutes. So, Yes. based on what you've seen so far, Secretary, ano po yung assessment po ninyo? Well, so obviously napakalakas nung isa to sa mga pinakamalakas sa mundo, no, na this year. So, titignan muna natin, pero initial assessment, merong roughly running total nasa 1 billion na yung damages, no, sa iba't ibang buildings. Sa Jensen pa lang 'yon, no. So, papunta na ako doon ngayon at titignan natin, no, kung ano yung mga pinaka-critical na buildings at iba pang infrastructure na kailangan nating madali ng pagsasaayos. Pero ang importansya din is kailangan makipag-coordinate tayo sa LGU para masigurado na yung mga building kailangan ma-secure muna para hindi na muna papasukin ng mga tao kasi marami pang mga aftershocks na nangyayari dito eh. So muna, no, importante yung assessment muna and yung pag-secure ng mga buildings kasi hindi pa tapos ito no? Tuloy-tuloy pa rin ang mga aftershocks. Magagakas yung mga aftershocks. Sir, so I will give more information when I arrive in Jensen. No? So, I can't say any more than that. Kakarating ko lang dito eh. But sir, who will be taking the lead when it comes to doing the damage assessment and securing the buildings? Ano po yan? No? LGU po ang lead naman lagi sa disaster. No? Ang national government nandyan to give all the support sa LGU. No? So, sabay-sabay na kami ng NDRRMC na dumating sa Jensen in a few minutes. So, papunta na kami doon in a few minutes. So, we will give more updates as when we arrive on the ground sa Jensen. Kasi Sir, yun talaga ang epicenter nito, no? Sir, sa Jensen, Sarangani area. Sir, pahabol lang po kasi sinabi po ni Pangulong Bongbong Marcos, we will not leave Mindanao behind. So, ano po yung directive or parang outright directive para sa DPWH? Ang directive po ni Pangulo pumunta kaagad kami dito para siguraduhin na yung mga critical infrastructure may repair agad-agad, no? Kasi ang pinaka-importante sa disaster yung movement nung relief eh. So we have to make sure the roads are all passable and and we have to make an assessment of the buildings to prevent any more issues no sa mga kababayan natin doon. So kailangan muna nating siguraduhin na safe yung mga kababayan natin. Sir, masasabi na sige, po... Tia. Sorry, Tia. I have to leave sige. na. No? So, alright, we understand. Na po, no? I'll have to go ahead. No? Okay. Thank you so much for your time, DPWH Secretary Vince Dizon. Kalalapag pa lang po naman niya sa General Santos City. So mamaya pag dumami na po ang hawak niyang impormasyon, kakausapin po natin muli si Secretary Vince Dizon. So malinaw po yung naging direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos kanina nung sinabi niya that we will not leave Mindanao behind. Kaya nga sabi po ni DPWH Secretary Dizon, agad-agad na po silang pumunta kasama ng iba pang mga national government agencies dyan po sa General Santos City at sa Mindanao Region para personal na alamin at silipin ang sitwasyon. At sa punto ito,
Hihingi po tayo ng update mula kay Ivan Mayrina ukol sa direktibang ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Ivan? Yes, Pia, yung naririnig natin mula kay Secretary Vince Dizon, yan yung utos ng Pangulo kanina umaga. Kasunod nga ng malakas na lindol, about an hour after magkaroon ng lindol ay naglabas ng pahayag si Pangulong Marcos kung saan pinag-utos niya ang agarang aksyon mula sa mga ahensya ng pamahalaan, ang Office of Civil Defense, sa mga at ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, inatasang mag-coordinate ng disaster response at monitoring sa lahat ng mga apektadong lugar. Ang DSWD naman inatasang maghanda ng mga relief goods at tiyaking handa yung mga evacuation centers sa mga lugar kung kakailanganin. At tulad nga ng nabanggit ni Secretary Dizon, pinapunta roon ng Pangulo ang mga ahensya, mga kinatawan ng mga ahensya ng pamahalaan at pina-activate ang National Interagency Coordinating Cell. Yan yung pag-uugnayan ng mga ahensya ng national government with the local DRRMOs o yung local Disaster Risk Reduction and Management Offices. Ang Public Works and Highways Department naman, Pia, ay inatasan ng magsagawa ng mabilisang assessment sa kaligtasan ng mga infrastruktura bilang mga kalye, mga tulay, critical infrastructure. Pinatitiyak din ng Pangulo na agad na maklear yung mga kalye para malayang makausad yung rescue at relief operations. Ang Education Department naman inatasan mag-kanselahin muna yung klase sa lahat ng mga apektadong lugar until further notice. Nangyari pa naman PA itong lindol sa unang araw po din ng klase, pero wala na raw mas mahalaga pa sa kaligtasan ng mga mag-aaral at makikipag-ugnayan ng DepEd sa mga lokal na pamahalaan sa hangaring ito na tiyaking ligtas sa mga paaralan kasunod ng lindol. Nanawagan naman ng gobyerno sa lahat, sa publiko, na makinig at sumunod sa mga babala, umiwas muna sa mga gusali at lalo't may mga aftershocks pa. Ang pangako ng Pangulo, tulad na nabanggit mo, Pia, hindi pababayaan ang Mindanao at patuloy sila makikipag-ugnayan sa mga regional offices at local chief executives para sa mga pangailangan ng mga apektado at ang national government agencies ay inatasang tiyakin na kung anumang suporta ang kailangan ng mga lokal na pamahalaan ay agarang maibigay. Kanina, Tia, sa press briefing ni Palace Press Officer Claire Castro, tinanong natin siya kung may balak ang Pangulo na magtungo roon personally, pero sa ngayon wala pang ganoong plano dahil by experience, Tia, ay hinahayaan muna ng Pangulo ang mga ahensya ng pamahalaan na responde muna kasi pag pumunta agad ng Pangulo, kasama pa sa tatrabahuhin yung pag-secure sa kanya. So he'd rather let the agencies do the work. And after a few days, karaniwan, ay pupunta siya roon para personal na inspeksyonin, magtutungo roon sa mga nasa loob ng lugar, alamin at pangunahan ng responde ng national government sa mga pangailangan ng mga apektado roon. So, inaasahan natin tomorrow or maybe the day after, magkakaroon ng briefing, situation briefing sa NDRMC. And then perhaps after that, ay pupunta ang Pangulo sa mga lugar na nasa banta ng napakalakas na pagyanig, Pia. Alright, Ivan, kamusta naman yung pag-update kay Pangulong Bongbong Marcos at yung kanyang pagmamonitor sa sitwasyon? Ang alam lang natin, Pia, yun nga, inatasan muna ng Pangulo ang kanyang mga kalihim, ang mga kinatawan ng mga ahensya ng pamahalaan, alamin ang kailangan mo ng alamin, and he's letting them do the work so far. Tulad nga na nasabi ni Secretary Dizon, kalalapag pa lamang nila, inaalam pa, ina-assess pa, dahil lalo't may mga aftershocks pa. At yan, inaasahan natin magre-report sa Pangulo. Pero ang utos ng Pangulo ay kailangan agad na maibigay ang pangangailangan ng mga local responders. Ivan, nabanggit ba kanina sa press conference ni Palace Press Officer Claire Castro kung kung napag-usapan na yung paglalaan ng relief funds para sa mga mangangailangan? Yes, Pia, sa ngayon, ang pagtitiyak ng national government ay sapat pa naman ang quick response fund. Lalo na pagdating sa DSWD, meron namang mga naka-pre-position ng mga relief goods. Siyempre, yung pag-identify sa mga evacuation centers, bukod sa proximity, kailangan siyempre yung safety ng mga evacuation centers. So, for now, ang pagtitiyak ng national government, sapat pa naman daw ang pondo para matulungan yung mga pinaka-apektado. Alright, maraming salamat sa iyo, Ivan Mayrina. At makakausap din po natin si Philippine Coast Guard spokesperson Noemi Cayabyab. Magandang hapon po. Magandang hapon po at maraming salamat po sa oportunidad.
Spokesperson Kayabyab, may mga nasuspindi na bang mga operasyon sa coastal areas sa Mindanao bilang, syempre, pag-iingat kasunod ng pagtama ng lindol? Yes, Ma'am Pia, we temporarily suspended po ang lahat po ng pag-alis ng barko at anumang pong watercraft regarding sa Gross Knowledge sa area po ng Sarangani, Davao Occidental, sa may Balangonan, Jose Abad Santos, sa may Davao Occidental at sa may General Santos City po. Meron pa po bang nakataas na mga alert level warning dahil sa tsunami or posibilidad ng tsunami? Well, just a precautionary measures po natin, Ma'am Pia. Bukod doon sa tinaas po kaninang tsunami warning, patuloy po ang sinasagawa pa rin po natin information dissemination sa mga coastal communities po, particularly doon po sa naitaas po na mga areas ng Philvox po kaya yung siyam na probinsya. At naglabas na rin po tayo ng ating notice to mariners sa lahat po ng mga barko at watercraft na maging focus din po sa posibleng tsunami po. Sa ngayon po ba, Spokesperson Kayabyab, lahat naman po ay sumusunod sa inyong mga abiso at warning, mga babala? Wala naman pong sumusubok na maglayag? Ma'am Pia, wala naman po tayo natatanggap ng anumang information. So lahat naman po ay naging maayos ang ating coordination sa ating mga coastal barangays. And again, we are also in close partnership po with the local government unit. Kamusta po yung ginagawa po ninyong pagresponde sa mga apektadong lugar? Ngayon po, Ma'am Pia, bukod sa heightened alert status po ng buong operating units po ng Philippine Coast Guard, particularly sa mga affected na mga probinsya, nag-deploy na rin po tayo ng ating mga tauhan composed of mga nurses and medical teams, mga rescuers po. Kasama po ang ating Coast Guard K9 Search and Rescue Dogs, particularly po sa may collapsed building doon sa may Kalumpang, General Santos City. At nag-check-in na rin po tayo ng ating mga resources since naka-activate po ang ating incident command system through the LGU and Office of Civil Defense. So we are augmenting ito pong rescue efforts na ipinapatupad po ngayon sa area. Gaano po ba kadalas o ka-frequent yung pag-update po ninyo ng alert level or ng mga advisory? Well, pagdating po sa alert level, Ma'am Pia, again, we are dependent po doon sa ibibigay po na information at fieldworks po. And once na ma-receive naman po natin yan, ang una pong ginagawa kaagad ng Philippine Coast Guard is to issue notice of mariners sa lahat po ng barko and watercrafts and of course yung coordination po sa coastal barangays para at least maabisuhan po sila na kung maaari ay huwag po muna maglayag sa mga oras na itinaga po na posibleng dumating po yung tsunami. Pero linawin lang po namin, Spokesperson Kayabyab, wala namang kinailangan pabalikin sa daungan. Ngayon po, Ma'am Pia, wala po. Pero ina-advise po natin, since kung ito po ay tsunami, mas maganda po na medyo malayo po sila sa may dalampasigan or kung pwedeng umalis po ang kanilang mga barko doon malapit sa pantalan. Kasi ang posibilidad po niyan, kung magkakaroon po ng tsunami, again, magkakaroon po ng malalaki at malakas na alon, pwede pong hampasin ang kanilang mga watercraft sa may pantalan. So again, it would also compromise the safety, not only the vessels, pero yung kasama rin po yung pasahero natin. So again, pag nasa gitna po kasi ng karagatan, Ma'am Pia, is mas kalmado po ang dagat dyan. So yun po ina-advise po natin. Alright. Meron po pa bang ibang mga hakbang o abiso ang PCG kaugnay sa coastal safety para po sa mga kababayan natin sa Mindanao? Well, as we're expecting possible aftershocks, Ma'am Pia, ang atin pong reminder sa atin po mga kababayan na manatili po tayo kalmado, maging vigilant po tayo at sumunod po tayo sa mga lokal na directivas, particularly sa mga safety instructions na ibibigay po ng mga otoridad. At kung meron po nakataas pa na mga tsunami alert, ay iwasan po muna natin maglayas at mag-engage into any water activities para maiwasan rin po ang insidente sa karagatan po. At syempre, kung meron po mga katanungan yung ating mga kababayan, kanino ho sila pwedeng makipag-ugnayan o meron po ba kayong hotline na pwedeng tawagan? Yes, Ma'am Pia. Ang ating pong hotline number, bukas po yan 24/7, ay 0966-217-9610. At meron din po tayo mga social media platforms. Meron po tayo sa Facebook, Instagram at X. Hanapin nyo lamang po ang pangalang Philippine Coast Guard. Alright, maraming salamat po, PCG Spokesperson Noemi Kayabyab. Maraming salamat po. Magandang hapon po. Magandang hapon po. At ngayon po makakausap naman natin si Department of Health Undersecretary Albert Domingo. Yusek, magandang hapon po. Magandang hapon, Pia. Magandang hapon sa lahat ng mga kapuso na nakikinig at nanonood. Alright. Yusek, naka-alerto na po ang Department of Health kasunod itong napakalakas na lindol sa Mindanao. So, kamusta po yung deployment ng inyong response teams?
Opo, mismong si Secretary Ted Herbosa sa utos ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay naglanding na po 2:38 p.m. Thereabout sa Davao City, kung saan sila naman ay tutungo doon sa General Santos na nakita natin ang laki ng pagkasira. Ang aming pong mga ospital ay nag-report, wala naman pong natigil ang functionality, pero may mga buildings po, like for example, sa Southern Philippines Medical Center ay nagsara muna sila ng outpatient department para yung tinatawag namin na surge capacity or pagka dinagsa na ng pasyente ay handa na po kami. So, mabuting balita po no, na tuloy-tuloy yung operasyon ng mga ospital. So, yung kapasidad po, pwede pa pong tumanggap ng mga pasyente. Wala naman pong limit sa number of patients na pwedeng tanggapin, aside from yung dun sa outpatient. Yes, Pia. Ang sabi nga namin sa DOH is pag sinabing surge capacity, parang sa English, accordion yan. Parang kung kailangan palawigin, kung kailangan magtatag ng mga tent or tinatawag na field hospitals, kaya po. Meron tayong Philippine Emergency Medical Assistance Teams na naka-standby. Meron from Central Mindanao, meron rin pong naka-standby from Luzon. May dalawa, tsaka yung isa ay pwedeng manggaling mula sa Tacloban kung kailangang i-deploy. Naka-standby po sila for instruction. Yusek, nakita po natin sa mga paunang video natin no, nakaramihan dun sa mga nakaranas rin no, ng lindol kasi back to school po tayo, so marami tayong video ng mga estudyante na nasa flag raising ceremony, tas syempre umiiyak po sila dahil matagal din po no, yung magnitude 7.8 na lindol. I'm wondering lang po, gaano po ba kahalaga yung debriefing for students na at this very young age experienced something very traumatic? Yes, Pia. Kasama yan dun sa ating gagawin. Meron tayong tinatawag na psychological first aid. Yun pong ating mga health emergency response team sa on the ground. Ang isa sa mga unang ginagawa nila, syempre uunahin muna nila yung life-threatening kung meron mga ganong situations or mga physical injuries. Pero ora mismo nagkakaroon ng tinatawag na psychological first aid kung saan hindi siya simpleng kamustahan lang eh. Yung health worker ay trained na talagang tatanungin niya yung sitwasyon. Last kawawa, nakita ko rin yung video na yun, medyo naantig rin yung aking puso, na kailangan asikasuhin yung mga bata. This is something traumatic for them. Definitely, hindi pa nila maramdaman yan before, and I'm pretty sure for many years later, kasi kakaiba talaga ang 7.8 magnitude. Kasama ang psychological first aid na gagawin natin. Yusek, para po sa mga magulang or sa mga guro, ano po yung mga kailangan nilang hanapin or bantayan, I guess warning signs sa mga bata para malaman na kailangan silang dalhin for assessment, for psychological assessment? Yes, una sa lahat, sa panahon ngayon, alam natin medyo may mga aftershock pa na nangyayari, no? Magiging ang tawag nga nila trigger. Ibig sabihin, yung post-traumatic stress disorder, dumaan na sa napakalakas na yanig yung ating mga bata or kahit hindi mga bata, kahit po yung mga ibang kababayan natin. Tapos pag nagkakaroon ng aftershock, tila nagiging alaala na baka mamaya mangyari uli. So, isa talaga sa mga concerns natin ay apart from yung safety na immediate after yung nangyari is yung preparedness at kailangan pinapaalalahanan yung impormasyon. So maganda rin yung ganito na napag-uusapan natin para kahit papano maiintindihan ng mga tao, lalo na ng mga bata, na nangyayari talaga ang mga aftershocks pero hindi siya katapusan ng mundo. At syempre, Yusek, gaya na nabanggit nyo, hindi lang para sa mga bata, kundi pati na rin dun sa mga adults na kasama nila noong mga panahong yon. Yes. Kasi nakita ko yung video, no, at nagpapasalamat tayo dun sa mga teachers, saludo talaga tayo, no, na meron nga doon mga nakayakap, lalo na yung mga sobrang bata, no. Malaking bagay yan, kailangan rin i-debrief yung mga adults. Kasi sabi nga nila, in attending to mental health concerns, parang nagbibigay ka ng sarili mo tapos ikaw rin, kailangan mo ring saklolohan later on. So kasama rin yun sa gagawin natin as the days move on. Meron po bang numero na pwedeng tawagan for those who need assistance tungkol po dito? Yung pong ating national hotline, yung sa National Center for Mental Health, titingnan ko lang mabilis, I think it's 1553, no? Either that, 1555, but just to be sure, National Center for Mental Health Hotline. Ibo-broadcast rin po namin yan later on, i-disseminate namin. 1553 nga yata.
Pwede yung tumawag doon, nationwide po yun. At the same time, doon po sa mismong field, lalo na doon sa mga lugar na maaaring affected ng communication, kung meron po tayong mga nakaset up na mga medical tents, huwag pong mahiya. Pwede hong humingi ng saklolo at magsabi sa mga nararamdaman para kung tayo ay kailangan ng makakausap. In the meantime, Yusek, meron po ba kayong abiso dun sa mga kabataan po or syempre or yung mga kababayan natin, hindi lang nga yung mga kabataan na nakaranas po nito, makakatulong po ba na pag-usapan nila amongst themselves, no? Parang yung experience nila, makakabawas ba yun sa kaba or sa post-traumatic stress disorder? Yes, tama yan, Pia. No? Ang tawag natin dyan processing. No? Ibig sabihin, maganda to pwedeng among peers. Ibig sabihin sa mga magkakaibigan, yung mga pakiramdam. Pero we would advise kung merong responsible adult no, na matanda na pwedeng tumulong, hindi naman kailangan licensed or kailangan not even trained. Pero maramdaman lang ng ating mga kabataan na may nakikinig. Again, in this instance, saludo kami dun sa mga teachers na naroon kasi sila ang tumatayong parang halili sa magulang habang nasa eskwelahan yung mga bata. O nga po, habang nagsasalita po kayo, pinapalabas po namin at pinapakita namin yung video, yung ibang mga guro, sila na mismo ang yumayakap dun sa mga estudyanteng umiiyak habang habang lumilindol. Yusek, maraming salamat po. Meron pa po ba kayong huling abiso or panawagan, paalala sa ating mga kababayan po? Opo, tandaan po natin, makinig po tayo sa mga announcement ng ating mga local government unit. Inaasahan pa rin po ang mga aftershocks. No? Maging alerto pa rin po tayo. Huwag nating kalimutan na yung mga basics like yung duck, cover, and hold. At kung tayo naman po yung mga nasa lugar na may mga buildings, huwag po tayong basta bumalik. Antayin po natin na abituhan tayo ng all clear. Kahit na ilang oras na yung nakalipas kasi baka mamaya, iisipin na okay na, hindi na naman gumagalaw. May mga aftershocks po pong inaasahan. Maging ligtas po tayo palagi. Maraming salamat po, Department of Health Undersecretary Albert Domingo. Salamat rin po. Mga kapuso, wala pong katiyakan kung kailan tatama ang isang malakas na lindol. Kaya ito po ang ilang paalala. Una, sakaling abutan ng lindol, tandaan po, mag-drop, cover at maghintay sa ilalim ng kahit anong matigas na bagay tulad po ng mesa. Takpan ng ulo ng unan kapag nakahiga po sa kama at kung nagmamaneho, huminto pero lumayo po sa mga bagay na maaaring bumagsak tulad po ng gusali, puno at kable ng kuryente. Kung kayo naman po ay nasa loob ng gusali, maghagdan po imbes na mag-elevator. At siguraduhin lumabas sa gusali para hindi po mabagsakan ng mga nasirang bahagi nito. At kung hindi po makalabas,